Ayan. Hello? Isang mapagpalayang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Wala po bang mas lalamya pa doon? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, pakihawakan nga po ang kamay ng inyong katabi at sabihing masaya ako na buhay ka pa. Amen? Okay. Pakisabi nga sa inyong katabi, sa kaliwa naman, sabihin mo, kapatid, wala kang karapatan na sumimangot sa umaga. Lalo't higit, hindi ka naman kagandahan at kagwapuhan. Tama? Okay po. Ang Provincial Social Welfare and Development Office po ang mangunguna sa pagtataas po ng watawat ngayong pong umaga. Binabati po namin ng magandang umaga ang ating pong inanalawigan. Palakpakan po natin Governor Dr. Helen Tan, ang ating pong presiding officer, ang ating pong Vice Governor ng Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor Third Alcala, at ang mga miyembro po ng ating Sangguniang Panlalawigan. Palakpakan naman po natin sila. At ang ating pong Provincial Administrator, PA Manny Butardo. Para po sa daloy po ng ating palatuntunan, panimulang awit, panalangin, pangungunahan po ni Miss Jevy Ann Centillas. Kasunod po ang pambansang awit ng Pilipinas, lalawigan ng Quezon, panatang makabayan, pangungunahan ni Miss Nazarena Nonata T. Andre. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Miss Roxanne Labios. Panunumpa ng lingkod bayan sa pangunguna ni Miss Jennifer Lascano. Vision, Ma'am Norliza N. Labitigan. Mission, Miss Nancy M. Ilagan. Pag-uulat at mensahe ng aming pinuno ng tanggapan, Ma'am Sonia Layson. At mensahe ng ating pong inanalawigan, Governor Dr. Helen Tan.
Mga kalalawigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Nangangarap ako para sa aking anak, sa aking pamilya. Buong puso akong naiisa sa pananatili ng kaayusan. Isa ako ng lahat sa pagbalangkas ng mga alituntunin sa ikauulan ng ating pinakamamahal na lalawigan. Buong lakas akong naniniwala sa aking sarili na kaya kong magtagumpay. Naninindigan kami Sa pagbuo at pagtayo na matibay at magagandang gusali at lansangan. Nabubuhay ako para tuparin ang pangarap ng lahat. Pagmamahal namin sa kalikasan at katutubong kaalaman ay mahalaga para sa ating lahat at pangmatagalan na kaunlaran at mas progresibong pamayanan. Buong puso akong nabubuhay para sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Taas po natin ang ating kanang kamay. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lubang sinilaran. Tahanan ng aking lahat, kinupukpok ako at tinutulungan. Maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking tanggapan. Tutuparin ko ang aking tungkulin na isang mamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan.
pagsisikap sa bansang Pilipinas. Panunumpa sa katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan na inunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, kalayaan, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Panunumpa sa lingkod bayan. Ako isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan ng walang pili-pili. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa at lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayanan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa anumang katiwalian. Pipigilan at isisiwalat ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayan na makadiyos, makatao, makakalikasan at makabayan. Tutugon ako sa hamon ng lingkod ng makabagong panahon tungo sa adikahin ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, masihanawa ako ng may kapal. Let us all recite the vision of Quezon Province. A progressive and healthy Quezon Province as the prime agritourism destination in the region by 2030, uplifted by reliable and inclusive services, competent leadership, and empowered citizens. In Tagalog, isang maunlad at malusog na lalawigan ng Quezon bilang nangungunang destinasyong pang-agriturismo sa rehiyon sa taong 2030 na iniangat ng maaasahang serbisyo para sa lahat, mahusay na pamunuan at makapangyarihang mamamayan. Samahan niyo po ako at sabay-sabay nating sambitin Mission of the Provincial Government of Quezon. Quezon Province shall maximize its full potentials as prime agritourism destination in the region through a sustainable, investment-friendly environment, optimized utilization of services, provision of infrastructures and support services, and harmonization of policies and programs. It shall promote socio-economic development by providing accessible and quality healthcare services and education, enhancing agricultural and fishery production, intensifying livelihood opportunities and job generation, building better and more infrastructures, ensuring imbalanced nature and competitive tourism industry, and advocating people's participation through the observance of good governance. Ayan, maraming salamat po. Very good si Ma'am Nancy. Pakitaas ka po inyong kanang kamay. Kanang kamay, itaas natin. Pakisabi sa iyong katabi, nakapag-memorize ka na ba? Kasi kami po, hindi pa din. Baka matawa. Ayan po, para po naman sa pag-uulat at mensahe po ng aming pinuno ng tanggapan, ang aming pong pinuno ng tanggapan na hindi tumatanda. Palapakan po natin, Ma'am Sonia Salamat Leison. Kalabaw lang daw tumatanda, KB. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mahal na Governor, Dr. Helen Tan. Sa palakpak naman kayo. Grabe, ano? Kaya palakpak, wala kayong bonus. Wala kayong clothing allowance. Sa ating butihing Vice Governor 3rd Alcala, sa ating Administrator Manny Batardo, sa ating pong
Board Member Bukal Ubana, Bukal Duarte, Bukal Bonggalin, Bukal Grace, tama po ba ako? Jackie, Bukal talaga sa akin Soke, Bukal JJ, good morning. Mami ang ating chat-chat. Kay Bukal Botardo, sa ating pong Chief of Staff, na walang tigil na naman kami hanggang gabi na chat. Si COS Rose Ann, Father, ba't nandito ka kay Father? Bukal? Sige po, mangangampanya kami, malapit na. Kay Bukal Binet, nakita ko, ay sorry po, late ka po kaya ngayon ko lang nakita. Ay, nag-memorial na po ako kanina, di kita nakita, sorry po. Sa atin pong mga executive assistants na nandito, di ko na po kayo isa-isahin. Sa akin pong mga kapwa department heads, assistant department heads, sa ating pong mga empleyado na hindi ko po kita kung bumubuka ang bibig, naka-face mask. Ano po, sabi kasi ni Governor, bubuka ang bibig. Salamat po at may face mask ulit, hindi po halata kung kayo bumubuka ang bibig. So, siguro po hindi na ako mag-report kasi pag po nag-report ay yanong haba. So, kwento ko na lang po ang isang buhay ng social worker. Ay, pakikilala ko po pala. Ang aking mga kasamahan, ang aking pong team, hindi ko po magagawa ang lahat ng accomplishment kung wala po ang mga supportive team ko, mga staff. Ang aking pong assistant, department head, si Norly, mga division, taas kayo. Yung aming division head, taas kayo, hindi ko na kayo isa-isahin. Kaway, taas ang kamay. Ayan, umaga pa naman. Aking mga taga-satellite, social worker. Asan kayo? Taas ang kami, dumating ba? Ayan, sila po ay nakasign sa ating mga satellite offices. May 5 po kaming hire na bago. Sana huwag kayong madadala pagpasok sa amin. Taas nga ang kami. Punta kayo dito ng konti dahil ito po ay mga magna cum laude, summa cum laude, at cum laude. Ayan. Sila po. Pasensya na, di ko pa memory ang inyong mga pangalan. Bow kayo, bow. Ayan. Sila po ay kasi simula lang. Hindi ko po alam, okay na. Okay, hindi ko po alam kung ito ay mga ilang linggo na tatagal. Tayo po may mga panauhin nasa taas, sila po yung tatanggap mamaya ng payout. Milyonaryo na naman po ang convention center. Lucena City po, yan. Talagang 3 million lang po naman ang ipamamahagi mamaya ni Governor sa taga Lucena. Palakpakan natin yung mga nasa taas. Baka akala po ng karamihan, ang social worker po ay hindi lang po RX payout. Hindi lang po kami nagbibigay ng relief kung panahon ng bagyo. Ang buhay po ng isang social worker ay napakasaya. Simulan po natin sa pamilya, bago po kayo ikasal, di po ba dumaan kayo sa pre-marriage counseling. Yung wala pong PNC certificate, salamat kayo, valid po ang inyong kasal. Dapat po kayo dumaan sa mga social worker para sa PMC. Kung kayo po ikasal na, magkakaanak, saan po pupuntahan yung mga anak? Sa daycare center. Amin rin po yun. Kung kayo po yung nag-away, binugbog ninyo yung inyong asawa, battered women, saan po pupunta? So social worker pa rin po. At kung kayo po ay naghiwalay na at hindi na nagkasundo, may anak na minor, saan po kayo pupunta? Solo parent. Ano po? Yung mga hiwalay sa asawa, mga byuda, yung mga iniwan na nagsakabilang bahay, ang mga asawa, solo parent po yun. Kaya ngayon po ay may bagong batas, may mga benefits na po sa solo parents. Kaya ngayon naman po marami na ang hiwalay dahil para makahingi po ng ID at ma-enjoy po yung parental leave na ilang araw yun? 7. So sabihin, hiwalay kami, hingi akong ID, solo parent ako ngayon. So, para makakuha lang po ng ID. Hindi po nagustuhan ang
pamamahala ng gobyerno, umakyat sa bundok, naging NPA. Pagdating po sa taas, ayaw natin bumaba. Saan po susuko? Sa military, sa PNP, pero sa amin pa rin po ang takbo nung former rebels, interviewin namin, social profiling, bago po ibigay ng DILG yung pondo. Ano pa, so family, pag po naman tumanda, ano po, senior citizen, sa amin din po yun. Salamat po sa ating mga board members, doon po sa ating resolution, nakapagbigay na po tayo, 95 to 100 years old, naipamigay na po natin yan nung after Christmas. Before Christmas and after Christmas. Kaya po, ito po inihatid sa mga bahay po ng ating mga nonaggenarian at centenarian. Nakakalungkot lang po at habang dinadala po ng aming mga social worker, yung assistance, meron pong nakaburol na, yung iba po kamamatay lang. Hindi na po nahintay yung assistance. Yung sila po, 95 to 100. Sana po abutan natin yung benefits na ito at ito po yung legacy ng ating governor. Palakpakan po ang ating governor at ng sanggunian po. Dahil hindi po tayo makakapagbigay kung wala pong ordinance. Kaya huwag po tayo magpaka-stress na maabutan pa natin yun. Kahit man po doon sa 95 lang. At yan po, alam ko, itataas pa rin po yan. Sakit po ng aking lilamon. Pero ako po may pang-amoy at panlasa. So, sabagay ang COVID po ngayon ay ano daw, makakaamoy na, nakakakalasa na doon. Ano pa tayo? Meron po tayo ngayon yung pong, at tulad na disabled naman po, marami na rin po ngayon ang mga bingi. Ang pinakamadali pong humingi ng ID ay yung pong nagbibingi-bingihan. Ano po? Para magkaroon din po tayo ng ID ng PWD. So, maraming bingi. At maraming salamat din po sa ating mga bukal. Na-create na po yung ating PDAW. At meron po akong staff dito, di ko nasasabihin siya po yung bingi. Dalawa po yun, yung aking PDAW dito. Ang hirap po, pag walang hearing aid. Kaya hindi ko na po pinag-i-interview. At pag minsan mali po ang pakinig. So, yun po, kaya po yung nagbibingi-bingihan dyan, kuhanap po kayo ng ID. Andun po. Ano pa tayo? PWD, solo parent, ano pa? Kabataan. Yung po mga kabataan. Ang pinakamahirap po ay yung kabataan. Kasi pagdating po ng edad na, ano ba tayo? 31. Nangangawala na po. Di po katulad ng senior citizen na automatic 60 years old hanggang sa mamatay, senior pa rin siya. Ano ba? Wala nang sektor, kababaihan, children. At ngayon po may bago na naman na-receive kaming memo. At din kami rin pala po dun sa STEC. Mamamahala ay kami rin po. May bahay pag-asa po, kami rin po ang mamamahala nun. Si Governor ay may bago po nga yung proyekto, yung pong halfway house sa mga former rebels at saka pabahay para pong kami rin po yata yun through the DILG. Ano pa ba? CICL, bahay pag-asa. Kulang na lang po, pamahalaan namin ay ang QMC, doktor na po yun. Kaya wag po kayo magtataka kung ako po lahat ay sinasamahan ko, grupo ng mga attorney. Kasi kami po ay nagpapalabas din ng menor de edad, ng pulungan. Sa kami po ay sa engineering, sumasama din po ako. Kasi kami po ay ang tawag sa amin ay social engineering. Dinodrawing po namin buhay ng isang tao at kung ito po ay nasisira, dysfunctional, inaayos po namin. Ano ba ba sinasamahan ko? Na kayo nagtataka, engineering, attorney, kami po yung doktor din. Kami po yung meron treatment plan sa bawat kliyente namin. Accountant, sinamahan ko din po kasi ako po yung commerce graduate, may accounting subject ako. Bet, para hindi ko sinamahan ng bet. Bet lang yata po. Ako po yung pag ang kaharap po namin ay hayop din po kami. Kaya pwede rin po akong bet. Okay.
Sa madaling salita ko, nakarami ako sa bigay ni Aldi. Kasi sinamahan ko lahat. Naglaro po. Nung po maglalaro, kailangan ng haligi. Kailangan na po ng haligi. Naglalaro, iikutan. Sabi ni Aldi, ba't ka meron? Eh, haligi po. Sabi, haligi ako. Hindi makakaikot. Kwento lang po yun para ano. So sa madaling salita po, ang buhay ng isang social worker ay napakasaya. Ano po? Para lang po yan kaming artista. Meron pong horror, drama, comedy. So yan po ang buhay ng social worker. Kaya po yung inyong mga anak, pag na po ninyong papasukin sa GSSW. So yan lang po. Ako naman po ay makakaisa pang flag ceremony. So next year siguro, Mr. Napeñas, doon na lang ako magpapaalam at ako magre-retire na, di ba? Next year. So, October mo ako schedule, ha? So, yun lang po at magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Sonia Leyson. At ngayon naman po ay pakinggan po natin ang tunay pong inspirasyon ng lalawigan ng Quezon, ang ating pong ina ng lalawigan, Governor Angelina de Luna, Dr. Helen Tan. Thank you. O, di ba? Kanina kayo ayaw umiti nung si Ma'am Sonia napangiti kayo, di ba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinong kinakabahan? Ha? Alam niyo na kung ano to. Ito ang pa-breakfast ni Sir Ruel sa akin. Pero tingin ko tinanggal niya yung pangalan niya dito. Sino nag-text kay Sir Ruel para tanggalin ang pangalan nito? Okay, anyway, babati po muna ako, syempre, sa ating mga katuwang sa paglilingkod, of course, ang ating Sangguniang Panlalawigan sa Panguna ni Vice Gov, Vice Governor 3rd Alcala. Palakpakan po natin. Ating mga board member, nabati naman na kanina, dito na kayo isa-isahin. PA Manny, palakpakan po natin. Ating mga department heads, palakpakan natin sila. Siyempre, ang ating pong department host for today's flag ceremony, ang ating PSWDO, sa panguna po ni Ma'am Sonia Leyson. Palakpakan naman natin sila. Okay? So, unahin ko na, maraming salamat sapagkat kanina may narinig ako na nagre-recite ng oath, no? Yung iba-iba nating panunumpa. Dun sa dulo lang na medyo parang sa 10 na lang yata ang nagsasalita, no? Yung pinakamahaba, yung panunumpa ng manggagawa, no? So, keep on memorizing kasi ang gandang pakinggan during the flag ceremony na hindi tayo para mga statwa na nakatayo at hindi nagsasalita, no? So, we hope next flag ceremony sa Monday, mas malakas ang boses. Merong na-miss yung ating in charge sa sound system. Sabi ko, tatanggalin yung -1 dapat, natanggal dapat yung kanta para kakanta silang lahat ng Lupang Hinirang at saka yung ating provincial hymn. Okay? And then, thank you so much for the effort sapagkat nag-memorize ang ating mga nag-recite. Pero isa lang ang fully memorized, si Ma'am Nancy, tsaka si Vision, si Ma'am Norly. Okay? So, next time, memorize ninyo na, ha? Okay. Would like to thank PSWDO. Palakpakan nyo naman ang PSWDO. Kasi, ito yung pinaka-core ng ating services, no? Na-mention na ni Ma'am Sonia na halos lahat ng programa ng pamahalaan sila yung nasa front line, no? Laging nasa harapan para doon sa pagtugon ng mga problema ng ating mga kalalawigan. And very much appreciated ng ating mga kalalawigan yung bilis ng pagtugon ng ating
PSWDO sa mga pangangailangan nila, na-mention niya kanina, from womb to tomb, no? Yung services natin at sa lahat ng sektor, lagi silang kasama. So again, palakpakan natin dahil nakita natin na very efficient and effective ang PSWDO sa pag-deliver ng promises natin sa mga tao, ng mga serbisyo para sa mga taga-Quezon. Okay? Palakpakan natin sila. So, marami pa. Marami pa, no? So, our goal is real time, no? Sabihin, walang waiting, wala nang days na maghihintay, yung ating mga kalalawigan sa pamamagitan ng third-party service provider, which we hope na ma-fully implement natin in the first quarter together with Ma'am Lenny ng PICTO. Palakpakan natin ang PICTO, si Ma'am Lenny ang nag-develop ng system. Okay, eto na. Unahin ko, naku, huwag niyo ako ipahiya, ha? Yung mga taga-PGO na hindi memorize. Lagot kayo bukas. Random eh. Number 24. May number kasi. Administrative Aid Officer 5. Ma'am Noemi Broqueza. Ma'am Noemi, hindi ka. Sabi ko sa inyo, sir, sige, upo po kayo. Upo kayo. Yung may upuan. Hi, Ma'am Noemi. Mamili ka na. Oh, hindi ko na sasabihin ang i-memorize. Alin ang memorize mo? Oh. A progressive and healthy Quezon Province as the prime agritourism destination by 2030, uplifted by reliable and inclusive services, competent leadership, and empowered citizens. Oh, di ba? Kinakabahan lang si Ma'am Noemi. Okay. Sa SP naman tayo. Sabi ni BG sa akin, mamubong pa-memory sa akin yung mission ha. Kasi si PA dapat. Kaso sabi ni PA, 2 araw na, kaya lang yung 2 linggo talaga, hindi ko talaga kayang i-memorize. So, exempted si PA kasi bigyan natin ng 1 linggo pa. It's a sign of aging. Pero nag-memorize ako, tinry ko. Tagal ko na hindi nag-memorize. Nag-memorize ako. Kinaya ko siya ng 2 minutes. Yeah! Hindi sa pagyayabang. Inurasan ko yung mission kasi ang haba, di ba? Although, kasi tayong gumawa nun. Di ba? Kaya, more or less, alam. Okay! From PBO, Sir Rolly Nadres. Alam ko na, pagka-absent. Oh, nahuhuli ko kayo. Nandito si Sir Rolly, wala? Sir Rolly, hindi ka. Okay, sige. O, sige. Si Sir Rolly ay nahingi ng piyansa, Sir.
O, di tinatawag ko dito ang budget officer. Kailangan mong i-save si Sir Rolly. Okay? Sige, Sir Rolly. Ano gusto ninyo? Mission? Nahingi din ng sinong dito? Sinong tutubos dito? Para ako ang sinisingil nito eh. Ang dami ko daw pinapagawa. Sino gusto mong sa department head na nakakasigurado ka na memorize? Yung gumawa ng mission. Alam nyo na. O sige, yung hindi nag-memorize ng department head dito ay magpapakain ng breakfast next flag ceremony. Dalawa na sila. Ha? Ma'am Jo, ikaw ang tutubos dito sa dalawang to? O sige, Ma'am Jo. May utang kayo kay Ma'am Jo, Sige na nga, maging mabait na tayo kay budget. Baka di tayo bigyan ng budget. Ang sabi sa akin, dami niyo pong inuutos eh. Sabi niya, paano po ako magme-memorize? Akong si Lizzie, ang galing eh. Sige. Okay, Ma'am Jo. Mission ang gusto namin kasi mahaba-haba yun. Kaya mo yan. Quezon Province shall maximize its full potential to be the prime agritourism destination through a sustainable and investment-friendly environment, optimized utilization of resources, provision of infrastructure and support services, and harmonization of policies and programs. It shall promote socio-economic development through providing accessible and quality healthcare services and education, enhancing agriculture and fisheries production, intensifying livelihood opportunities and job generation, building better and more infrastructure, ensuring a well-balanced nature and competitive tourism industry, and advocating people's participation through the observance of good governance. Yay! Palakpakan naman natin si Ma'am Jo. Thank you, Ma'am Jo. O, ayan na. Sige na nga. Ayoko, kinakabahan na kayo. Next week naman. Feeling ko naiihina yung iba eh. Sa kaba. No. Sige. May utang kayong dalawa kay Ma'am Jo. Yan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. We're just exercising talaga yung ating mga gampanin na dapat inagawa natin. Okay? We hope that next week, pagkita-kita natin sa Monday, mas marami na. Okay? Maraming salamat po again sa inyong lahat, and let's have a productive week. Sa inyo pong lahat, again, magandang umaga po. Ayan, so maraming salamat po. Muli palapakan po natin, Governor Dr. Helen Tan. Ayan, so meron daw pong announcement. Ano pong unahin natin? Enro po or DepEd? So habang inaantay po ay photo po muna ang PSWDO. Ayan, batingin po natin ang advance happy birthday ang ating pong Chief of Staff. Happy birthday, Ma'am Rose Ann Verso Caparos. Happy birthday, Ma'am. Picture daw po muna ang PSWDO before po ang DepEd and Enro.
Huwag daw po muna tayong aalis, yung mga kawani po. Big smile po. 1, 2, 3. And thumbs up po. 1, 2, 3. Thank you po. Oh. Tinatawagan po ang Enro for the announcement. Isang mapagtalikasang umaga po muli sa ating lahat. Napakabilis po ng panahon. Mag-a-award na naman po tayo para sa ating SWM dito sa ating Kapitolyo. Nais lang po namin ibahagi na nitong nakaraang taon, nagkaroon po tayo ng generation ng biodegradable na 3,320.75, which is 36%. We have processed this as compost. And ang ating recyclable po na 3,403.56 is 37% na ito po yung ating naibenta kung saan na ipasok po natin sa ating treasurer's office ang halagang 5,206.4. And ang ating pong residual na yun na po ang tinapon natin sa sanitary landfill ng Lucena, which is 27%, is 2,469.24. So, ito po yung natin sa taon ng 2023. And nakabahagi din po tayo ng ating resources sa BJMP na PET bottles, cardboard, and coffee sachet as support po dun sa ating livelihood para sa ating persons deprived of liberty. So yun po yung nag-programa natin sa solid waste. And ngayon po kikilalanin po natin yung ating mga SWM best performing offices and SWM focal person sa fourth quarter po ng 2023. Ang ilalaman po ng certificate is Republic of the Philippines, Provincial Government of Quezon, Environment and Natural Resources Office awards the Certificate of Commendation to the Office for the commendable performance on waste segregation, segregated disposal, and plastic reduction scheme in provincial offices within the provincial capital grounds for the period of October to December 2023, given this 22nd day of January 2024 in Lucena City, signed ENP John Francis L. Lozano, OIC, PGNRO. Ang ilalaman po naman ang para sa ating sa SWM focal person, Republic of the Philippines, Provincial Government of Quezon, Environment and Natural Resources Office, hereby award the Certificate of Recognition to the SWM focal person for his or her commendable performance on solid waste management scheme being implemented in the offices of the Provincial Government of Quezon for the period of October to December, given this 22nd day of January 2024 in Lucena City, signed ENP John Francis L. Lozano, OIC PGNRO. Bago po natin i-award, nais po namin pasalamatan ang Civil Security Unit. Sila po kasi ang naging masugid na katuwang po ng PGNRO sa pagpapatupad po natin, lalo higit po dun sa regulation po natin na non-environmentally acceptable packaging such as plastic, styrofoam at mga katulad pa po nito. Una po ang Provincial Administrator at ang kanilang pong focal person na si Ms. Emerita Gregorio.
Kasunod din po ang Office of the Provincial Legal at ang kanila pong focal person na si Ms. Julie H. Benson. From the Civil Security Unit, kasama po ang SWN focal person si Rexidol Valencia. Sir Val? Kasama din po si Sir Ruben, na siya rin po yung aming masipag na katuwang sa pagsita at pagpapaalala dun sa ating mga bisita at mga kawani. Si Sir Ruben po at si Sir Val. Kasunod po ang aming focal person sa PGN-RO, si Ms. Mila Rose G. Bantigil. Kasunod po ng PGN-RO ang ating General Services Office at ang kanila pong focal person na si Ms. Maria Cecilia Tanyala. From GSO po, si Ms. Cecilia B. Tanyala. At sa GIN po, si Ms. Fe B. Reyes. Kasunod po ng GSO ay sa GIM, si Ms. Fe B. Reyes. Si Ma'am Fe po ay sa GIM, si Maricel po ay sa GSO. Kasunod po nila ay mula sa Human Resource Management Office at kasama po ang SWN focal person na si Ms. Eleanor D. Marca. Natawagan po sa unahan. Pumapalakpak po si Sir Roel. And kasunod po ng HRMO ay ang ating vocal person ng internal audit at kasama po ang kanilang pinunang tanggapan na si Sir Jun Ray, si Ms. Raquel G. Limbo. Ms. Raquel. At sa ating pong library, ang kanilang vocal person din po ay si Ms. Divina A. Coladilla. Mula naman po sa engineering office, kanila pong focal person is si Mr. Fernando A. Angkana. Mula po sa PGO Admin Division sa ground floor po, si Ms. Marilu D. Bantok. Kasunod po ng PGO Admin Division, ang PGO ground floor po. Ang kanila pong focal person is si Ms. Annalisa Bidedase. Ito po yung tanggapan ni Sir Carlo Villasin. Kasunod po ay ang Sangguniang Panlalawigan. At ang kanila pong focal person is si Ms. Charmy Vet
Thea G. Claricia. Mula po sa Sangguniang Palawigan, pwede po siguro i-receive ni guys. Ang kanila pong focal person is Miss Maria Carmen Thea G. Clarita. Kami po ay muling nagpapasalamat sa lahat ng kawani ng ating tanggapan at muli po namin hinihiling ang inyong taus-pusong pagkikisal sa ating wastong pamamahala ng ating mga basura. Pinasasalamatan din po namin si P.A. Manny Butardo dahil naging magandang instrumento po ang memorandum circular na inyo po pinagkaloob. Ganun din po hinihiling po namin sa mga tanggapan, sa mga events po ninyo. Ipaalala po natin ang pinagbabawal natin dito sa Kapitolyo at ang wastong pamamahala ng basura. Muli po mula sa TGN Rock, kami po ay nagpapasalamat at magandang umaga po. Magandang umaga, salamat po sa inyo. May napansin na po kami dun sa mga solid waste management focal persons natin. Sila yung mga bagong rebound. Nakakatuwa. Mga bagong rebound, yung mga focal natin. Sige po. So kung wala na pong announcement, maaari na po tayo. Okay, so yung mga focal person, may incentive yan, cash incentive. Kukuhain nyo kay ma'am. Every awarding, nakakatanggap sila galing sa akin, no? So, pakuha na lang sa kay Ma'am Rose Ann, okay? Sige, keep up the good work. Yung mga department daw magpa-reorient, yung office natin, hanggang ngayon di pa ka nagpapa-reorient. Yung ating opisina. Mag-rotation kaya tayo. Kuhain natin yung magagaling. Palitan. Palitan muna para matuto ang mga taga-opisina, di ba? No? Sige, rotation nga natin. Okay? Sige, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po muli. Lahat daw po ng mga taga-DepEd, i-occupy na po muna natin yung mga upuan daw po sa gitna. Salamat po.